Ni kayo ho ba mismo ay miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ? Ay, hindi po, Sir Ted. Mm. Ako po ay isang Katoliko po. Okay. Nasaan po ang inyong kliyente ngayon? Nung huli po kaming nag-usap, siya po ay nasa Davao. That was more than a week ago. Sa ngayon po, wala po akong idea as to his exact location po, Sir Ted. Okay. Ano ho ba ang katwiran po ni Pastor Kibuloy kung bakit niya ayaw sumipot sa ginagawang pagdinig ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Dito po sa lower house ay tungkol sa SMNI franchise, habang sa mataas na kapulungan po naman ay tungkol dito sa mga aligasyon sa kanya pamamalakad po sa kay OJC. At this point, Sir Ted, I think ang authority ko lang is to represent the Pastor Kibuloy sa Senate po, no? Mm-hmm. Sa ganang amin po sa Senate, very clear po na maraming beses na namin sinasabi na napakadelikado pong umapir si Pastor Kibuloy sa Senate hearing because based po mismo, no, doon sa Senate resolution na iniakda po ni Senator Risa Hontiveros, klaro po doon na sinasabing siya ay guilty na doon sa mga akusasyon na ginagawa sa kanya. At hanggang ngayon po, ginagawa niya yung mga krimen na yon. Sa amin pong palagay, yung resolution itself po is already incriminatory, no? Mm-hmm. And therefore po, maraming beses po namin sinasabi that we should uphold the right of Pastor Kibuloy under the Bill of Rights po, no? Kasi alam naman po natin, I think it's been widely known kung paano po isinasagawa ang hearing sa Senate, no? Sa pamumuno po ni Senator Risa Hontiveros, no? So it's a virtual inquisitorial po, no? Na nangyayari, may mga witnesses po na may mga alias, may takip ang muka, and yet wala po kaming karapatan na i-cross-examine sila at hindi namin po alam kung sino talaga ang mga iyon. Yung mga identity po nila hindi klaro, no? So it's very dangerous po, no? Na umapir doon si Pastor Kibuloy. At isa pa po, ni-raise din po namin yung limitation, no, on the power of the Congress to conduct investigation. Under, nasa Section 21 po yun, ng Article 6 ng ating Constitution, na ang pag-iimbestiga po ng Kongreso ay may limitasyon, no, that they have to respect the rights of persons affected po by the said investigations. At sa pananaw po namin, apektado, no, the life, liberty, and property of Pastor Kibuloy is gravely affected po, no, because these are serious crimes, no, being leveled against him po. So, kagaya po ng pagkaka-interpret ng Supreme Court sa kaso po ni Nery versus Senate Blue Ribbon. Sinabi po namin sa Senado sa pamamagitan ng aming sulat, 3 beses po kaming sumulat, no, calling the attention of no less than the Senate President Tubiri and the chairperson that the resolution itself is incriminatory po. Hindi na po namin kailangang hintayin, no, na tanungin siya ng mga incriminatory sagot sapagkat the resolution itself po nakalagay na ron siya, kinumit niya na po yung crime. Mm-hmm. Opo. Pero sa usapin po ng kung hindi siya personal nasisipot sa Senado, kung kahit na po man lamang via Zoom or pamamaraan po through the internet na siya'y makaugnayan para lang humasabi na bagamat may agam-agam kayo sa pagiging impartial ng komite bilang respeto sa institusyon, ano pong palagay niyo doon? Ay, unang-una po, hindi po sign of disrespect po yung hindi pagsipot ni Pastor Kibuloy doon, no? In fact, we respected the Senate so much sa pamamagitan po ng aming liham, no? Na nire-remind lang po namin sila na may karapatan din po si Pastor Kibuloy na irespeto. Pangalawa po, pagpalagay po natin na si Pastor ay pumunta ron at pagpalagay na rin po natin na kaibigan niya karamihan ng mga senador doon at siya po ay kinlir doon. Just the same po, the only entity po or the only forum na magkiklear kay Pastor ay ang ating judiciary po, no? Kaya nga po, yung nangyayari pong pagdinig sa Senate, sa amin po, that's a form of usurpation of judicial authority that best belongs sa ating judicial system, no? Kaya napakaganda po yung ginawa ng Department of Justice. Yan po ang tamang proseso
based on the principle of separation of powers po, no? Ng ating legislative, executive, and judiciary. Opo. Kaya po kami, kahit po sabihin natin may mga kaibigan si Pastor sa Senado, hindi rin po wala pong saysay yun in the sense na he will not be cleared legitimately, no? Sa mga accusation against him po. So, kaya nga po, aming paulit-ulit na sinasabi, Sir Ted, isampa na po sa korte or the DOJ should make a final resolution of the crimes being leveled, no, against Pastor Kibuloy. Napakaseryoso po ng mga allegations against him. Hindi po ito basta-bastang mga aligasyon, no? Opo. And these are already being punished po under our revised penal code and Opo. other special laws. Apo, pero yung nga po, no, sabi nga ninyo, ang proper forum po dito is the trial courts, no? Pero as you know din, 'di ba? Lagi naman sinasabi ito ng mga nag-iimbestiga diyan, regardless kung kaninong komite na nag-iimbita ho ng mga resource persons in aid of legislation, at di rin matatawaran yung pong mga desisyon ng Korte Suprema na yan kinikilala naman. Hindi ho ba? Bagamat may mga question kadalasan, pero yung pong karapatan din ng Kongreso na gawin yan, lagi din po naman pong dapat din natin binibigyan po ng pagkilala. So, going back po sa katanungan namin, kahit na po sa online lang, hindi siya ho aatin talaga. Hindi po, sapagkat ang punot